Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good shot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana at si paring Jonathan De La Cruz. Pamaya-maya ay nandiyan na rin. Good morning, pare. Good morning. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Pang iOS, pang Android. Pwede yan. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Text line 0999-376-6768. Ayan. Yung mahilig magkomento, text line 0999-376-6768. Mapapanood at mapapakinggan ang Karambola sa Aliw Channel 23. Free TV ho yan. Channel 24 sa Signal, 27 sa TV Plus, at 25 sa GMA For The Box. Okay, good morning, pare. Good morning, good morning. Kasi bago ko sino nagpakasal? Babatiin ko nga yung, inumattend ako ng kasal kahapon. Umattend ka ba o nag-dinong ka? Among others, at nagpaunlak ako ng isang awitin para sa bagong kasal. Patay? Patay. Si Jello, at saka si Aliyah. Aliyah. Jello, baka Angelo yan. Angelo actually. At very beautiful couple. We wish them well. You're starting a great journey. Yeah. Binabati ko rin na nandun si dating PNP chief. Ninong din, si General Gimo Elizar. Dati tumakbo na Senado yan eh. Sabi ko nga sa kanya, General, what is happening to our country? Sabi niya, mag-enjoy na lang tayo muna. Pero, General, kamusta kayo? At saka yung kaibigan natin pare, si Noel Bongat. Maglalaro doon tayo uli sa wakwak. Wag, Noel. Wag, Noel. Loko ka. Wag mo kaming itetrete ng ganyan. Ngayon pong araw na to, lilipad ang presidente ng kanyang party papunta ng Amerika. Pero bago niyan, bro, nakakita ko si presidente nung Lunes, nanood ako ng concert ni James Taylor. Nandun siya? Andun siya, tsaka si First Lady Lisa Marcos nasa taas. Alam mo, kapanahunan yun eh. Alam mo, kung binomba yung MOA nung gabing yon,
siguro kalahati ng mga tito-tita sa Maynila pare mayayari. Puro ang age bracket bro, tayo mga 60 plus upward ang mga nanonood kay James Taylor. 70s sumikat yan si James May nakita ko Taylor. Pero ang lasting power niya sa industriya. May edad na siya. May mga ilang bata ako nakita, yung mga below 50, ganyan, o below 40, inaakay nila yung tito-tita nila. But si James Taylor, he was a bit controversial nung kinancel niya yung concert niya 7 years ago dahil galit siya dun sa war on drugs daw ni President Duterte. Ano ba pakialam? Yun na, wala ka siya. Binanatan siya ng binanatan noon. Ngayon, he was a bit apologetic. Sinasabi niya kasi, kung papatayin ng papatayin, yung mga gumagamit, siya, di namatay na siya. Kasi namatay na siya. Ano siya, user. User siya. Na-institutionalize pa nga siya. Pero walang kinalaman yung experience niya doon sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi nga, ano na tayo narco state. Narco state na nga. We had to act fast. Papunta na roon. Nung panahon na yun kasi, mahigit 90% ng mga barangay penetrated na drug syndicates. Somebody should have explained that to him, iba? Pero ngayon, okay naman. Hindi, meron nga nagpaliwanag, pero biased. Biased, Anyway, sinasabi mo si President Bongbong, maganda ba? Lilipad today. Lilipad today. Yan ho yung kauna-unahang trilateral meeting daw. Okay. Among the Philippines, US, at saka Japan. Sige. Okay. Maalala nyo kasi nagkaroon tayo last year, initial talks, yung bagong Quad. Yung Quad dito yung Australia, Japan, Philippines, Military US. Economic Alliance ba yan? Well, hindi pa masyado malinaw yan. Malinaw, okay. But definitely, ang analysis dyan, ano yan, pantapat sa China. Well, Okay. Trilateral Cooperation Summit. Okay. Medyo fighting words pa rin si President nung araw. Kahapon, sinasabi niya, hindi tayo pwedeng sumuko. Sa aggression. Foul forces within and outside the country. China po ang sinasabi niya rito, although hindi niya sinabing diretsuhan. Kahapon ng araw ng Kagitingan. Diyan sa yung commemoration, diyan dinadaos yan sa Bataan. Okay. 82nd anniversary po ng araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine, diyan sa Pilar Town sa Bataan. So yun ang sinasabi niya, unacceptable daw yan, meron na nga nasaktan. Although hindi niya sinasabi kung ano yung incident na yun, yun po yung nagbombahan ng tubig. Binomba ng tubig yung mga Filipino diyan sa South China Sea. Okay? Ang sinasabi niya, yung the same bravery, valor sa Bataan, yung pa din ang kailangan natin ngayon. Okay? Para sa akin naman, paring Joel, pwede ba ako mag-comment? Sige, maintain mo yan, bro. Hindi naman talaga maikakaila yung katapangan ng Pilipino. Hindi. Doon sa Bataan. Hanggang ngayon, hindi rin makakaila. Ang problema po, ang nangyayari sa atin, wala naman tayong sariling gamit. May barko tayo na nakadaong doon sa permanente ng nakadaong sa ano. Ang nangyari sa atin noon sa Bataan, pinaliwanag ko to kahapon pa. Yeah, okay, go ahead. Meron tinatawag na Oplan Orange. Dahil wala naman tayong gamit, di ba? Versus the Japanese forces na sobrang mas maganda pa ang kanilang mga gamit noon kaysa sa US. Yung kanila zero airplane, ilan ang aircraft carrier nila, tapos milyon ang kanilang mga sundalo. Okay? Yung kanilang war machinery, kumpleto po, well-oiled. Tayo wala naman tayo noon. Kaya noong Second World War, ang plano ay Oplan Orange. Okay. Yung Oplan Orange, ibig sabihin noon, pag nagkaroon ng gulo, yung US forces at Filipino forces, pupunta ng Bataan. Right. At doon, makikipaglaban sila. Kasi yung Bataan Peninsula yan Okay. Peninsula, isa lang po ang dadaanan na land, by land. Kung gusto mong makapasok ng Bataan, by sea.
Peninsula yan, Bataan. So, isa lang yung papasokin. At doon, maghihintay sila ng tulong galing sa Amerika. Reinforcement, sika nga. So, pare, Hindi reinforcement, tulong. Tulong. Kahit na Kahit ano. material. Okay. What you're saying Hindi is, hindi na yung sundalo. Kahit yung material. Oplan Orange na yan, hindi na sila nangahas, yung sila General MacArthur at yung Philippine Forces. Nadidepensahan pa natin ang buong isla ng Pilipinas, even ang Manila. Hindi. Immediately, punta kayo sa jungle fastness of Bataan. Fortress Bataan yun dati, ang tawag nila. Oo. Ang ginawa ng mga Hapon, siege. Siege nila. Oo. Ang tagal ng tulong Tsaka wala naman darating na tulong. Ito ang punto dyan. Yung ating depensa noon, asa pa rin tayo sa Amerika. Hindi nagbago. Ganun pa rin ngayon, di ba? Ayoko namang siege tayo. Kaya hindi tayo sa Bataan. Yung trilateral meeting sa US, Japan. Yung tatay nitong si President BBM, dati niya na sinasabi sa Amerika, bigyan nyo kami ng materyales, ng gamit. Dahil kung may mangyari, hihintay pa kami ng tulong sa Amerika, patay na kami lahat. Ang tawag dyan, nga kami. Nga kami. Matagal niya na sinasabi yan. Ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Pag binangyari dito, Mutual Defense Treaty, yan ang sinasabi nila Gibo. Hanggang ngayon, yung ating mga officials, yung asa sa Amerika, kung sakasakaling may gulong mangyari, pulang-pula tong mamang to. Sir. Pulang-pula kasi. Siyempre. Valor yan. Pare, valor. Magandang umaga. Magandang umaga. Araw ng kagitingan ngayon Kahapon. Hanggang ngayon. Dapat araw ng kagitingan. Ngayon holiday po dahil sa Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Yan po yung pagtapos ng Ramadan. Yes. Yung Ramadan, yung fasting nila. 40-day. Na-reveal yung Ramadan ngayon, kaya may fasting, na-reveal yung Quran by Prophet Muhammad. Yan po ang Islam, no? Yung sineselebrate yung natapos na Ramadan. Hindi po ganun. Hindi. Ang kanila sineselebrate yung occasion na nagawa nila ang isa sa pinaka-importanting obligasyon Under ng Islamic isang law. Muslim. Islamic law. Sa faith po ng Islam. Yan. Magandang, yung obligasyon na yon, pag nagawa mo isang buwan na fasting, karapat dapat lang mag-celebrate. Tayo naman, nakikisama. Para rin tayo. Yung pagdating ng Holy Week, within that particular week, naayos din natin. So, may Easter. Meron din tayong Easter Sunday. Ganun yung equivalent noon. How do you greet your brother Muslim? Ang sinasabi po, Eid Mubarak. Eid al-Mubarak. Eid Mubarak. Yan. Blessed Eid. Yan ang ating workout dyan. Kasi Elmer nga, ganun ako binati kanina. Ngayon, yung pinag-uusapan natin dito, yung defense daw ng Pilipinas. Nakakalungkot yung ilang dekada na lumipas yung strategy talagang asa pa rin tayo sa Amerika kung sakaling tayo malusob. Kaya nga may EDCA For a while, we wanted to work out of that si President Marcos, Ferdinand, yun ang pinaglalaban niya noon. Originally, yan ang niya. Kaya nga nagkaroon ng gusto niya lumakas ang economy ng Pilipinas para we can afford to defend ourselves on our own. Well, in addition to that, he really reiterated our desire to work out a foreign policy that is not heavily dependent on the West. Talagang tayo, on our national interest, based on our national interest. Kaya nga inano niya yung 99-year lease sa basis. Naging 25. Kaya nagalit sa kanya, isa rin nagalit sa, nag-ano din ng Amerika sa kanya dyan. And then, we were the first to go to China and establish diplomatic relations. Ganon din sa Russia. In other words, we were looking towards... we were probing. We were looking towards an independent foreign policy. Na ayaw na Amerika yon. Siyempre, gusto nila... ngayon, magkakaroon ng Philippines, Japan, US, trilateral daw. Hindi pa formal yan. Hindi pa. Kaya yun nga po ang pag-uusapan nila ngayon, yung process na yan.
So, saan ba papunta yan? Well, hindi pa po natin alam, pero ang sinasabi nila ngayon, maglalabas daw ng joint statement pagkatapos nitong trilateral meeting na to. Yung joint statement na yan will state the principles noong trilateral partnerships. Ang ano ron nito is nakakabigla para sa atin ito. Because for the past 6 years, si President Duterte had maintained as quite an independent foreign policy. As a matter of fact, Biglang turn around ka mo. he never went to the US. Hindi siya he is the first president of the US, of the Philippines, na hindi pumunta sa Amerika. Hindi pumunta. State visit or whatever. State official, whatever. Ano yung sabi niya? Friends to all, enemies to none. Of course, ang statement na yon, ang interpretation ng America and its allies, Western allies, is Anti-America. essentially anti-America, napaka-pro-China mo. Kasi he went to China several times si President Duterte. In other words, yun ang the pendulum went to that particular Bakit ganun sila? Gusto ng Amerika, talagang tayo? Dependent lang tayo sa kanila. Pinaliliwanag ko nga yung Oplan Orange. Ano bang klaseng defense strategy yun? Tatakbo ka, papasukol ka sa isang lugar, tapos maghihintay ka ng saklolo. Anong klaseng defense strategy yun? Ngayon, ganun pa din. Di ba? Maghihintay lang tayo ng saklolo. Nakakalungkot nga yan sapagkat ang Amerika naman hindi naman ganyan ang trato sa ibang mga ASEAN because we also have a lot of Indonesia, Malaysia, these are countries. Vietnam, for example, they went to war against Noong Vietnam. World War II kasi ang lahat ng resources na intended for Asia, hindi naman napunta sa Pilipinas, ni kakatiting wala. Lahat yan napunta doon sa People's Nationalist, yung kay Chiang Kai-shek. Daan-daang milyon ang binigay nila doon dahil sa intense lobby sa Amerika. Sinasabi mo nga, yung publisher ng Time Group, si Luce. Henry Luce. Because China was, tingin nila, was the bulwark of democracy. Democracy. Kaya matawag nila. Tayo ano lang tayo, wark. Andyan na yung threat ng Japan Oo. Pinabayan nila tayo. Yun nga. Sa totoo lang. Yun na nga yun. So, ang defense natin, tatakbo tayo sa Bataan. Pagkatapos, maghihintay tayo ng saklolo. Anong klase strategy? One would think si General MacArthur. Pakamatay muna kayo. Pumunta nga sa yan di ba, Corregidor, Bataan, and then they went to Australia to wait it out. Ngayon, meron po mga analysts, kasi merong mukhang isa pang, yung trilateral, Japan, US, Philippines. Trilateral yan. Meron pang quad naman. Quadlateral, kasama doon yung Australia. Yan mukhang nabubuo din. Mukhang nagkakaroon din ng hugis yan. Matagal na yun. That was as a matter of fact, nagkaroon pa ng dyan dahil France kasama dapat doon dahil pinagbibili ng France yung... Ay sinasabi ng mga analysts, parang Jonat, dapat panahon na kung yung mga ganyang groupings, pay attention to the Philippine economy. Right. Paano tayo build our own defenses kung napakahina ng economy? Which is what we have been saying. This is the total bumalik tayo sa embrace ng Amerika. Bumalik na tayo doon, talagang binibigkis nila tayo, inaano nila tayo ng katakot-takot. Minamahal tayo. Ganun ba? The bosom of democracy. Kung ganun na rin lang ang tingin nila sa atin, okay lang. Gawin nila yung ginawa sa Japan, sa Korea, sa Taiwan. Gawin nila yung binibigay nila hanggang ngayon. Pakistan, Egypt, Ukraine. Tayo wala tayo, ano ba nakukuha natin dito? 100 million It's US. not on the table Oo nga, pero this is the makikipag-summit na rin lang tayo. Di ilagay natin yung ating requirement naman. Kagaya niyan, we are nagkakaroon tayo ng problema sa food, sa inflation, etc. Ang Amerika, napakaraming
mga ano niyan, surpluses niya Pagkain. pagdating sa pagkain. Pare, may lip service naman eh. Yun na nga, hindi. Ang lip, Ayaw mo ng lip service? yung lip service, kung yan ay hot and sour soup na, na merong fish lips, Mamamantikaan ang iyong labi. mamamantikaan ang labi mo. Ay, di ayos yan. Pero kung lip service, lang, wala. Puro tokis. Ang dami kasing tokis ngayon. And one Nagagaling. would also think strategically, it will lighten their burden, any military alliance like that. Kasi They don't look at it that way. kung ang iyong bansa ay malakas-lakas yung ekonomiya, edi Ang Tignan mo yung argument na yan, pare. Kung lumakas ang Philippine economy, hindi nyo na kami kailangan bigyan ng aid. Oo. Bibili pa nga kami ng Bibili armas. pa nga. Galing sa inyo. Ayaw namin yun. Napakamahal namin kayo. Kaya kailangan asang-asa kayo sa amin. Yan. Ang waiting mo na pagmamahal naman yan. Oh. Para to mendicancy eh. Nakaganyan tayo eh. Yun ang hindi maganda eh. Ayuda. Ayuda. Alam nyo po, yung mga, yung sinasabi natin mga militant group, mga progressive bloc, matagal na nila sinasabi, si Tanyada, noon pa, huwag tayong umasa ng gusto sa Amerika. FM mismo. Dahil FM. at the end of the day, America is for America. Si FM mismo, President FM. Ferdinand Edralim Marcos. At nung nakaangat ng konti na siya, nagwo-workout na siya, yun, sinabi niya yun. May liwanag yun. Mayroon nga self-reliance program para sa... Wala, iniwanan na natin. Iniwanan natin yun eh. Bakit hindi ibalik ngayon? Ngayon, ang ano dyan, nung panahon ni President Cory, doon na nagbalikan na lahat yung mga ng mga Amerika. Malapit na nga tayo nagkaroon ng parity rights eh. Ulit. Baka yun ang gusto natin mangyari. Parity rights. Parity rights. Sayang naman sana nangyari yun. Hindi nangyari yun. Yun By the way, pinare-review po ng Presidente ang mga benefits daw at compensation ng ating mga armed forces, sundalo. Lalong-lalo na yung mga nasugatan o namatay in the line of duty. Okay. Kasi nakita niya yung mga veterano, mukhang hindi naman talaga. Ilan na nga lang. Hindi na 900 na lang mahigit. Actually, yung PIBAW was one of the least. Yung Philippine Veterans Office. Yan ba Veterans Memorial Hospital? Medical Center. Veterans Memorial Center. Medical Center. Nabibigyan ba ng husto ng kuha niyan? Talaga bang, parang hindi ba ayos eh? Hindi, tanggalin mo yung Yung lolo ko, dyan namatay. tanggalin mo yung veteran. Tanggalin mo yung parang. Nawala na yan. Originally yan. Gusto kasi daw, i-take over na yan ng isang real estate company. Ako? Originally, ito, yan, another issue yan na pwede natin i-bring out sa Amerika. Kasi originally, yung VMMC, Veterans Memorial Medical Center, suportado yan ng Department of Veterans Affairs na Amerika. Okay. Nawala na yun. Nawala yan. Bakit hindi natin bring on the table? Isa yan. Ang lungkot para sa mga veterano natin, tertiary level hospital yan. Wala. Third level. Alam mo ba ibig sabihin ng third level? Parang na nga ito eh. Parang... Diyan ka matutuluyan pag nagkataon. Mona Lisa. Mona Lisa. They just lie there and they... Kawawa, yan, Department of National Defense yan. Kaya ito, call out ito para kay Secretary Teodoro. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita, pare. Yung mga text ginagawa, tsaka oral po sinasabi to mga salesman ng real estate, sinasabi nila nakuha na rin daw ng Ayala yung Veterans Memorial Medical Center. Okay. Yeah. Kalapit nga naman sa... Kasi katabi nung kanilang ano ba yung kanilang project doon? Katapat nung... Hindi, may Trinoma yan. Trinoma. Trinoma. Nandiyan na rin yung Ayala Mall. Yan ang bagong Central Business District Seda po Hotel, ng Quezon City. Quezon City. Ayan. Pero wag natin bibigay yun. Bakit? Aba
Kung gusto nila eh. Institutional. Pwede ba yung wag ibigay kung gusto nila? In fact, yung facade niya, kahit na yung architectural, Ano na nga yan eh? American, yan na Kailangan ngayon. na i-modernize lang. American Oo. colonial period yan. Oo. At saka, magandang golf course yan. No, Nako, hindi nga inaalagaan. Hindi nga nga naalagaan. naalagaan. Yan ang isang dapat na pag-asikasuhan. Kung meron tayong isang piece of land na maari natin asikasuhin, pagandahin, etc., aside from the rocks in the West Philippine Sea, yan na pag-asikasuhan Ay, ni Secretary Gibo Teodoro. Yan, that piece of property. Bakit hindi asikasuhin? Bakit hindi niya bayan ng asikasuhin yan? Bakit siya doon sa mga rocks dyan sa West Philippine Sea? Wala naman siya nagagawa doon. Aba, kailangan po yun. Kailangan natin pangatawanan. Oo nga. Ito, bakit niyo pangatawanan to? Nandiyan lahat yung mga veterano mo. Na pumupunta. Yan, at saka yung Meron Bilo naman na. Hindi na eh. Hindi rin eh. Bilo na Hindi rin gano'n? is not as modern as people would like us to believe. No. Marami rin mga kulang dyan. Kaya nga, yung pumunta dito ng mga grupo ng Australian healthcare providers, yung Aspen Medical. Yeah. Yung Okay. Aspen Medical, Private sector ba yan? private sector pero run by veterans. Okay. Sinabi nila kay Presidente yan nung nag-meet. Sayang yung facility. Mr. President, we would like to go there Oo. and help. O yan, bakit din natin kausapin the Australian government? Eh, hindi kailangan po i-run down na nga yan para ma-take over na na The private sector will build business process, BPO. Kailangan maging, parang yung style water. Kailangan maging napaka-useless nung ating water system para mag-take over na private. Hindi, ito, suggestion ko. Ganyan na rin. Kung Ayala interesado dyan, bakit hindi kayo makipag-tie up na lang dito? Total, meron na kayong healthway. Meron kayong medical eh. Ayala. Hindi Ay, po, yung ang Parliament. interest nila hindi maging hospital. Hindi, ano yun eh. It's a real estate. Red development. Right. So kung tumira ka doon, meron ka na rin, may medical facility rin doon sa Red development. Sa ano na yan, medical sa tech. township na yan, ayan, township. Tapos bibigyan mo na rin ng tax incentives para export parang ano. PESA registered. PESA registered din. Para Arcovia. Yung kinatidirikan po ngayon Oo. ng Trinoma, tinikover nyo yan na wala sa lugar. Ha? Aba. Talaga. NHA properties yung mga yan. Oo. Totoo. At meron Panahon ni Pinoy Pinoy yan. nangyari yan. Panahon ni Pino yan. At yan ay mayroong napakagandang istorya tungkol yan. Ano? May isang napakataas na opisyal ng gobyerno na siya nagdala niyan. Ayan. Okay. Nagdala ng ano? Ano? Nagdala ng Baleta. Baleta. Amali. Oy. 8:30 ng umaga. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Carambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, paring Jonathan De La Cruz, pula-pula. Yes! Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Ayaw kong batiin yung aking inaanak. Ihada si Daniela Luis Banal Go ng happy birthday. Ayaw kong batiin. Wag kong batiin yan. Daniela, ayaw ka na yung batiin dahil baka ang tito mo, baka magpapansit. Ayun! Nakakaya. Ayaw namin siya magpapansit. Daniela, Ano to pare, writer. Nasaan sila ngayon? Book writer. Nasaan si Daniela? Meron na siyang mga... Nandito sa Pilipinas. Oo, nasa Pilipinas. Although nag-aral yan doon sa Amerika. Pero bumalik na rito. Yung mga illustrated mga... Ang ganda nun. Parang yung ginagawa niya na ano. Gumawa Ni na, ano pangalan to yung book group. Sina... Saka ba? Hindi.
Hindi, well, Sila sinapit. lakaba, Sinapit mga kasama coffee dyan. table book. Gumagawa sila ng Oo, yung kapatid ko, si Chelo Banal, Formoso. Yan ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. yung mga ganun na maganda yun, ha? Doon walang maletan dala. Walang maleta. Hindi nagdadala ng maleta para makuha yung property. Hindi. Walang maleta. Wala. Yung maleta po kasi, ano yan Expandable yun, ha, by the way. Oh, hindi lang yun. Bakit ka naman? konti lang ang laman nun. Maleta lang pare, konti lang laman nun. Expandable. Pero lang kung dollars. Expandable yun. Expandable at saka Kasi kung yung peso lang, kung dollar yun, times Wala. 50 yung laman na yun. it's a basket of currencies. Ay, Yeah. Ayun, basket of currencies. Literally. Literally, basket of currencies. basket. Yeah. At saka meron check. Dala-dala. May checks, eh. Dala-dala. May ano? Check. Nakamaleta. Ah. Paano mo madadala yun? Ang hirap dala nun. Dapat 2 kamay. Hindi. Kasi pag binuhat mo ganun kabigat, May trolley. dalawang trolley. May trolley. May trolley. Trolley, bro. Oo. Kasi kung isang kamay lang ang pambubuhat mo, ang hirap nun. Mahirap yun. Hindi, Dapat, so may trolley. may trolley yun. At the same time, may mga checks. May mga check. So, hindi... Napunta kaya yan doon sa Panama Papers? Dapat... Alam nyo, bagong balita, magsisimula na raw yung hearing, trial. Na kung naalala nyo yung Panama Papers, merong ilang libong kumpanya, ang kanilang registration, nasa isang address lang sa Panama. Yan yung Fonseca Law Firm ba yun? Parang ganun Mossack Fonseca Law Firm. Diyan sa Panama. Oo, ilang libo. Ito po yung expose ng isang German publication. Der Spiegel yata yun, eh. Hindi. Iba. Hindi Der Spiegel. Süddeutsche Zeitung. Okay. It's a daily newspaper in Germany. Pero ang ginawa po nila, ibinahagi nila sa Consortium of Investigative Journalists. Ito mga 8 years ago. At doon binuko kung paano magtago Ang mga tax avoidance. bilyonaryo. Ang mga trilyonaryo ng mundo. Ng mundo. Meron ilang Pilipino Meron. nabanggit dyan. Na-involved doon. Andrew Tan, mga ganon. Yan. Andrew Tan? Andrew Tan? Akala ko sa Spain ka pupunta. Ba't ka napunta sa Panama? Hindi, nagtago. Nagtago lang. Ikaw naman Lopez. Lopez Group. Nandyan din yan. Yan. Ganyan po yung... Alam mo, paring Conrad, ito, matagal ko nang sinasabi ito, paring Joel. Sana malaman natin yung mga in-between. Ano Yung mga enablers. Oo. Kasi hindi naman sila pupunta. Halimbawa, Andrew pa pupunta sa Panama, dinahalata siya. Oo. Sino yung enabler niya? Sino yung accountant, lawyer? Sino yun? Kumbaga sa transaction, may broker. Yun. Ang tawag sa bago ngayon, transaction manager. Ay, sarap pakinggan. Dati private banking lang ang tawag dyan. Ngayon Transaction manager. Sino yun? Sino yung mga yan? Yun ang magandang pag-aralan. Wala pa sa investigative reporters natin. Ang yun. Who are these people populating this kind of world? Yan. Marami pong Pilipinong ganyan. Yan ang trabaho nila. Dati, ang tawag dyan, influence peddler. Oo. Kasi ang hirap dyan. Yung ano, Ang mahirap dyan kasi yan. sasabi mo, enabler. Yung pirma na yan, may enabler yun. Very tight lip yan. Di ba Hindi nagsasalita yung mga yan. Problema, no? Isang well-known society figure Ayan. na ganyan ang ginawa niya sa mga kamag-anak niyang mayayaman. Siyang enabler, based in New York siya. Babae ito Nagtataka ako dito, yung Panama Papers na yan, nagkaroon po ng mga resignation sa ibang bayan. Ayan. Dahil dyan, na nakita yung pangalan ng kanilang mga pinuno. Oo. 11 milyon financial documents. Kaya yung German newspaper, pinakalat po nila yan.
Yung mga documents na yan para mabuka. Para Nagkaroon sa ng pelikula kanya-kanyang to. bansa, may expose yan. Meron. Hindi, sa atin baliktad, naging badge of honor pa. As a matter of fact, Ganon? nakasama ka sa Panama? Hindi, wala ka na. Ay, wala kang You don't bilis. belong. You don't belong. Wala ka. You're not in. You're not in. Oo, ano. Alam mo ba dun sa isa sa Andrew Tan, in yan. Yan. Lopez Group, Yan. in yan. yung isang na-identify na naging enabler doon, para Harvard Business School. Enabler siya ng kartel. Enabler. Tsaka, meron dyan yung, Sa atin, baliktad dyan. Sa atin, ang headline pa nga yan, Billionaires join presidential trip. Ayan. Yan. Pucha. Tapos, o kaya, ayan, may mga ganito. Billionaires, 3 billionaires agree on energy deal. mga ganun. Ganun na nangyayari sa... Bakit hindi sa pagkain? Oo. Eto, Sus, parang yun ang narinig ko yung nung mag-isa ka na dito, binibigkas mo yun. yung World Food Bakit Program. hindi sila mag-participate, mag-invest sa food industry, food matagal na agribusiness? Sabi po ng executive director ng World Food Program, under the auspices of the UN to no? Si Cindy McCain, nandito po siya sa nandito Pilipinas. At nag-attend sila ng high-level meeting sa ADB. Tungkol nga rito sa food security. No? Paano makakatulong ang ADB. Ang sabi po niyan si Miss McCain, sa ngayon, ang food production po, obligasyon na, duty ng private sector na pasukin. Hindi yung puro palabas, puro Hindi pasikat. Hindi ng mga CSR lang. Hindi. Wala. Totohanin nyo, in other words. By the way, parin Jonat, parin Joel, sabi ni McCain, gusto niya daw po yung food stamp program sa Pilipinas. Kasi hindi lang tungkol sa hunger, kundi malnutrition. Hindi alam ni Miss McCain kung ano nangyayari. Hindi alam ni Ms. McCain kung ano ang sistema dyan sa food Walang gutom 2027. Hanggang ngayon po, concept pa yan, Miss McCain. Hindi pa naman roll out yan Kaya nga, concept pa rin. Na-roll out ko niya sandali lang sa DSWD. bakit Ano sandali lang? Meron ba rollout na sandali? Meron. Ganun lang. Oo. Kasi nga, Baka antayin ng mga taga-subaybay natin yung food stamp. meron. Meron na nga DSWD. Pero, ewan ko kung tuloy-tuloy yun dahil ADB program to eh. Executive order yan. At saka ADB program ito, ADB supported program, finance. Nandun ho ang presidente doon sa high level, Asia and the Pacific Food Security Forum ng Asian Development Bank. Ang sinabi ng ADB, committed sila up to $7.6 billion para po sa food security ng Asia Pacific region. Malaki-laki yun, pare. So far daw, nakaka-14 billion na sila. So another 7.6 hindi 14 billion na kanila commitment. Naka 7.6 na sila. na release. Nakakakurot ba tayo ron? Yung nga yung food stamp eh. Ha? And then Kaya sandali lang. and then I'm not sure kung yung mga fishing ports, etc. Yung Kasama yun. program na Infrastructure. Yung is part of that particular program. Baka kasama. Alam niyo sa akin, hindi ako masyadong in love sa mga ganyang programa na food stamp, subsidy, food subsidy. Wala Parang yan culture of mendicancy pa rin yan. Which they're promoting. Yung mga kababayan natin, matataas ang niya. Self-respect, iba yan. Self-respect. Nakakawawa sila kung aasa sila ng aasa. Ayaw nila yon. Sa totoo lang, ayaw ng ating mga kababayan. Para po manghingi, katakot-takot na internal struggle, kung tawagin, sa kanila. Pero, para manghingi. Pero gusto ng mga politiko natin yan, ng mga both sa LGU at sa national. Pampabango. Oo, kasi gusto nila mag-independent ang mga tao. yun ang mga botante. Bakit hindi ang programa? Talagang food production.
Magiging dependent din naman. Kasi ang food production, ang dami mong mahahagip dyan. Makakagawa ka ng trabaho. Okay? Kapag lumakas ang agriculture, ang daming trabaho sa agriculture. Number 2, yung agriculture na yun, kailangan mong i-deliver. Kailangan mong i-process. Anong susunod na stage doon? Yung agro-industrial. Oo. At saka, Pagkatapos doon, kasama na po yung services. pagkatapos nun, babalik ho doon sa kanila kasi consumption na yun. Oo. Takot-takot Pag may na. pera mga tao dyan, Kung yung mga tao na yun, nagkaroon ng... at nagbura ang pagkain natin, di ba? Ito diba, sa- saan pupulutin? Sabi nga nila, pinakabatang populasyon, Philippines. yung circular economy na sinasabi nyo palagi, itong mga magagaling na mga conglomerates, Brilliant, pare. brilliant. Babalik din naman sa inyo, magtatayo kayo ng kondo pag nakaayos na kayo dun sa agricultural program ninyo. Kasi bibili sila ng kondo eh. May pambili sila. Kahit saan lugar. Maski saan lugar nyo ilagay yan. You don't have to come. Hindi naman kailangan high-rise yung condo eh. Pwede yan mid-rise. Mag-township kayo somewhere in Zambales. Okay yun. Basta nagkaroon din kayo ng Kumikita agricultural sila. estate doon The best yan. na workout ninyo. Kasi sa Zambales, masarap ang mangga. Ayan. Masarap ang mangga sa Zambales. Parang Ang problema daw kasi, walang jackpot sa... Oo, parang food alam mo, production. look, Walang jackpot. ayon sa kanilang mga Gantt chart. Ayan. Mabagal ang balik ng ROI mo dyan, bro. At Hindi ka pwede magtago ng pera sa Panama kapag nasa food. right. Sa dapat- PowerPoint, the churn rate. Return. The churn rate is ROI, much to be. ROI. Mayroon ng instrument sa ganyan. Meron na ba? Mayroon because you can actually pull yung mga ganyan na participation shares mo dyan sa agriculture into a instrument. Then you can work it out. Puro kayo lupa kasi. We will do it in baby steps na lang ang kanilang gusto. Medyo dairy farm here, an ice cream here, coconut Gawin yung water malaki. here, ayan. Ito kaya, kung i-baby steps ko kaya yung mga kinukuha ninyo sa gobyerno na pang incentives na hindi naman yung nagagawa. Ito, one big issue pare. Yung tungkol sa Cavitex. Okay. Alam mo ba yung Cavitex? It's, noong 2018, Okay. dapat naisauli na yun sa gobyerno. Actually, 2012. Yung Cavitex po is a tollway. Tollway. Build, operate, transfer. BOT, matagal na build, kontrata yan. operate, transfer dapat. Ang tagal na yan. Dapat na-transfer na sa gobyerno yan. Alam mo kung bakit hindi na-transfer? In the contract itself, may mga imposibleng conditions Okay. Para matransfer. para ma-transfer. Kasi kailangan yung you have to determine kung nabalik na yung rate of yung kanilang investments doon. Ayun. Palagi sila nalulugi. Kunyari, Anong kunyari? Ikaw wala naman hindi pwede. ngayon lang tinignan niya. Kunwari. Ngayon lang tinignan niya ng COA. ng COA at saka ng Reclamation Authority, sina Alex, Attorney Lopez. Tinignan nila, sabi niya, isaulin nyo na yan. Kasi kung hindi nyo sasauli, kakasuhan namin kayo. Dapat gobyerno na ang humahawak niyan at kumikita dyan, hindi kayo. Ngayon, nagkakaso ngayon. Laki po puhunan namin dito. Tinake over po. Bagong balita yan. Oo. Parang Jonat naman, tinake over po namin to. Sa Alam ko build, malaking operate, halaga. own yan. BOO ang nangyari sa kanila. Build, operate, Build, operate, and transfer yan eh. Isauli ganun nyo na din yan. yung Bakit North ba na and South. extension naman? Na-extension. Yan yung problema eh. Super extension na kayo. Super extended na ba? Oo. Extended na rin pati yung pagpupunta nyo sa Bacoor. Hanggang ngayon, wala pa kayong nagagawa. Kinikitahan na ninyo ng katakot-takot yan. At saka napaka-iksi lang niyang Cavitex na yan. Maikli lang yan. Ibigay nyo na yan. Iksi-iksi. Oo. Parang yung MCX. Yung MCX nakibilyar na pa. Kasi importante yun doon sa kanyang Villar City. Yan. Yan yung connect niya sa SLEX. Yung Villar City, napakalaking investment noon, pare. Siguro kung naging food production yun, 2,000 hectares yun. sapak na sapak kung naging food production yan, ha? Yung expressway, gagamitin mo lang para mag-transport ng ng food. Why not? Ayaw mo?
Hindi. Sayang. Nasasayang. Dapat real estate. Real estate dapat. Para iba-ibang categories pa ng vehicles ang dumadaan, matotol mong gano'n. Mahinga na Kagaya ng ng toll. binili rin yata ng MVP yung Alin? yung Hindi. sugar mill dyan sa Balayan. Pero binenta na rin yata nila Batangas? Batangas. So, Ano yun, Don Pedro? Don Pedro. Oo. Sila na yon? Sila na rin. Oo. At gagawin nilang township. Sa halip na Gigibain na yung ano. itatransform nila into some other thing. Kung hindi na I-modernize or i-modernize yung Modernize sugar lugar. mill. Mawawala na ng mga sugar plantation dyan. Wala na Yung yun. Kanlubang, sugar plantation yan dati. Mawawala na yan. Ayun. Ang daming Pero alam mo, yung mabalik tayo again yung sinasabi mo, yung sa Panama Papers. Panama Papers. Ngayon magsisimula ang trial. Kasi the very people na yung the richest of the rich na involved doon, sila rin yung nagtutulak ng mga liberalization policies. Siyempre. regulation. And here, we're doing the same thing all over again. Yung magcha-cha-cha to open up again to investments, ganyan. And so you see, parang you get the distinct suspicion na may partnership din ng politics at saka itong mga itong mga maikling Amerikana na to. Matagal na yun. Yan nga yung oligarchy. Who is pushing for yan yung this? oligarchy, pare. Yung private capital. Oo. Kinakampi yung political power. Oo. Para to gain economic, to gain Tweak the advantage. Constitution to Di ba bring in ganyan ang further sitwasyon? Yan ang oligarchy. Yan ang sinasabi nila palagi. O ikaw kapatid, ikaw nasa politika, ako nasa business. Oo. Mag-ayos tayo. Ganun yun. Di ba? Kaya dati, ang pamilya, merong isa pupunta ng Sa politics. Isa sa business. Business. Yan ang model noon. Tapos babanatan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tapos I will be Pa rin in ang some model. dinner party, sasabihan ako ng negosyante. Yun nga. Trickle down economics, bro. Bababa rin naman sa mga Ang tao naging- to eh. ang Sasabihin nila. Hindi bumababa. It will- Itinatakas nyo eh. Ang nagiging Dinadala nyo sa Panama. Yun na Paano nga. ang bababa nagiging ng trickle diferensya down? na lang dati, meron nagpupolitiko, may nagbi-business. Ngayon, ang business nila politics na. Meron gano'n. May ganun. Yun na. Yun na. Meron. Okay. Parang family business. Oo. Really business. May narinig pa akong bago nung isang party pinuntahan ko. The rising tide will raise the boats. Yan. Tataas ang yung Hindi ekonomiya. nga nangyayari. Tataas din yung mga bangka. Kung butas yung bangka. Yun na nga, sabi ko. Napatunga nga ako sa kanya. Sabi ko talaga he really believes what he's saying. Dati na po nilang sinasabi yan. Ang problema nga, yung distribution natin. Kung tutuusin sa level na economy natin ngayon, dapat ang bilang na mahihirap, Kumonti sobrang kumonti na. Hindi eh. At the very least, you made a dent on The rich get richer, the poor gets poor. Kasi, Upper middle na ba tayo? O middle? Parang gusto na natin maging upper middle. Yung rising tide na yan, Rising ang nangyari dyan na totoo, China. Sa totoo. yan. China. Yan ang rising tide. They got more than 350 million people out of poverty. Hindi lang siguro. Baka mas malami pa. Oo. Kasi ngayon ang problema ng China, yung mga inner areas na lang. Yung coastal area nila ay Ayos na, ayos na. super developed. Ang naging principle kasi niya nung panahon ni Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Ayusin yung coastal. At Which was saka excellent ang policy niya, ganito po, ang napakasimple. Get rich first. Sabi niya sa mga Chinese, get rich first. Yan po yung kanilang, yun ang literal translation nung kanyang policy noon. Okay? So, nagsipag itong, talaga naman masisipag by nature. Oo. Pumasok na kung ano-anong negosyo. Masisipag, matitipid, at saka hindi yan nag-ano. Ngayon, ilang Chinese car companies na nandito sa atin? Oo. Saka talo na nila yung mga car companies na iba. Oo. Mura. We're talking about car companies and also in other areas as well. Agriculture, napakalakas nila. At ganyan din naman ang principle dati nung mga nakara-administrasyon. Let's have 1 billionaire per province. Yeah. Yes. Pero yung dapat po responsible din yung billionaire na yun. Ayun na nga yun. Hindi pwedeng dadalhin niya sa Panama. Hindi ba? We create so many billionaires on our backs
Sa The back pinapasan of a po na, Filipino. pinapasan natin sila, pagkatapos itatakas yung pera. Kaya nga Yun naman hindi maganda ron. Corporate Social Responsibility Program sila. Ano ba kayo? CSR. yun ang sinasabi. To return to the, Yun ang sinasabi the na- community. Yan ang tokenism. Tokenism. Tokenism ang tawag. Yan ang sinasabi na natin dati. Bakit hindi nyo palaguin ang Subic Freeport yan? Oo. That can be Panama. Oo. Subic. The charter of Subic makes it a Panama. Hindi po pwede. Maraming makikialam na politiko. Marami nakikialam ng politika. O punta kayo sa sa CESA, Cagayan. Malayo yan. Oo. Okay dun. Ganun din. Freeport din ang charter niyan. Pwede yan. Pwede yan. Hindi po kasi local Gusto namin imported Hindi kami nakakalabas ng bansa. Luxembourg kami. O yan. Hungary. Hungary, yan. Yeah. Hindi namin Panama. masusuot yung aming mga overcoat para bagay yung pag maikli Amerikana mo eh. Yan, Ta- overcoat. Overcoat. Yeah. Fedora. Saan magkakaroon ng investigation? Oo, yung sa Panama. Sa Panama mismo, doon yung court case. Hindi, court case na pare. Wala sa Amerika. Oo, court case na. Court case na. Trial of 27 people. Yun. Money laundering po ang kanilang kaso. Yan. Sa Panamanian Criminal Court. Ngayon na simula daw ng trial. Wow. Sana nga merong... Ang problema ho, yung mga nagtatago ng kayamanan, ang talagang purpose nila dyan, makaiwas ng tax. Oo. Mainly. Hindi ba walang konsensya naman nun? Kumita ka ng limpak-limpak On the box. doon sa bayan na yon. Pero gusto mo umiwas ng tax, lalabas ka pa sa iba? Maski nga kalahati nung kinita mo, pwede mo ibigay ng Oo. tax dahil napakalaki niyan Hindi mo naman kailangan na yun eh. Hindi mo dadala. Yun ang mahirap. They feel that with their nation building infrastructure, di ba? They have already contributed to the Ang palagi, to the alam mo, country. Maring Joel, Hindi nga sinipsip nga nila yung kayamanan hindi, alam mo, Anong infrastructure na ginawa nyo? Kondo? Infrastructure ba yung kondo? Monumento, running of the bulls. Alam mo, Venice Canal. Kayo naman. Venice I've contributed to the culture of the country. alam mo hanggang ngayon, ang hindi ko paano nangyari na ang sa Indonesia, which was known as one of the most corrupt countries, decades ago, nagbago Oo. Nagbago ang kanilang kultura. Yung mga mayayaman sa Indonesia, pare, they're rebuilding Indonesia. Galing. Ang ganda ng kanilang pagbabago. Sa atin, baliktad eh. Bumaliktad. Sa atin dati, the World War II, the World War II babies, and then after the war babies, parang napaka-patriotic ang dating. Di ba? Nawala sa atin. Nawala sa atin. Wala sa atin yun. Noon nga po, after the war, Talagang magsisikap. ang mga nanunungkulan sa gobyerno, dapat made ka na. Ibig sabihin, Hindi mo na minaipon kailangan. ka na. At saka ka manunungkulan. Para ngayon naman, service. Serve. Ganyan ang principle noon. Ngayon, hindi. Kailangan ko mapunta sa gobyerno para yumaman. Para kumita. Ganun eh. Mali. Isipin, tanong nyo sa lahat ng dealer, kotse, yung mamahaling kotse, sino yung mga Sino nakapila? bumibili? Oo. Hindi, nakapila. Nakapila. Darating pa lang yung kotse, imported. Meron na listahan. May listahan na. May priority kayo. Ayan. Boss, baka naman pwede ako na lang muna. Alphard, 6 million. Sisiw yan. Panis. Wala yan. Sisiw yan. Maserati? Sisiw yan. Okay, 9 o'clock ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.